an economic crisis in Sri Lanka. The worst economic crisis that Sri Lanka is facing. There is no food, there is no fuel, there are no medicines. Humaharap ngayon ang bansang Sri Lanka ng matinding krisis. Ang tinapay na dating 60 rupees, ngayon ay 125 rupees na. Higit sa doble ang itinaas ng presyo nito. Ang presyo naman ng bigas noong June 2019 ay nasa 80 to 90 rupees lamang. Ngayon ay pumalo na sa 200 to 240 rupees. Times 3 ang itinaas nito. Nagukulang na rin ang supply nila ng pagkain, gamot at gasolina. Ang mga tao ay hindi makapagtrabaho dahil sa haba ng pila para makabili lang ng pagkain at ibang supplies. Madalas magkaroon ng blackout sa bansa at walang tigil ang protesta. Idagdag mo pa dyan ang pagkakabaon sa utang ng bansa na nagkakahalaga ng nasa $51 billion. Ang natitirang pera ng buong bansa ay nasa halos $1.94 billion na lamang. Mas mayaman pa si Manny Villar na may net worth na $8.4 billion. Paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang Sri Lanka? Paano naubos ang kanilang pera, nabaon sa utang at tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sinasabi nga ang krisis na nangyayari ngayon sa Sri Lanka ay naging resulta ng mga sumusunod: pulisiya, politika, pandemya. Sinasabing ang maling pamamalakad at pagpapatupad ng pulisiya ng gobyerno ang isa sa nagdulot ng krisis sa Sri Lanka. Isa sa naging problema ng kanilang bansa ay ang tinatawag na trade deficit. Ang trade deficit ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan mas malaki ang halaga ng mga produktong ini-import o inaangkat ng isang bansa sa pandaigdigang merkado kaysa sa ini-export o iniluluwas nila. Sa madaling salita, mas malaki ang ginagastos ng Sri Lanka kaysa kinikita nila dahil mas naglalabas sila ng pera para bumili ng mga produkto sa ibang bansa kaysa magbenta ng kanilang mga sariling produkto. Kaya ang resulta, nabaon sa utang ang kanilang gobyerno. Sa halip na solusyonan ang trade deficit na nangyayari sa kanilang bansa, ang naisip nilang solusyon ay mangutang ulit. Dinagdagan pa nila ang kanilang utang sa iba't ibang bansa at international agencies. Sa ngayon, ang Sri Lanka ay mayroong debt to GDP ratio na 111%. Ibig sabihin, mas malaki pa ang utang ng Sri Lanka kaysa sa kabuuang halaga ng kanilang mga produkto. Isa rin sa sinisisi ng mga tao ngayon sa nangyayaring krisis ay ang kanilang presidente na si Gotabaya Rajapaksa na kilala rin bilang Gota. Si Gota ay produkto ng political dynasty sa Sri Lanka. Ang kanya kasing kapatid na si Mahinda Rajapaksa ay dati ring presidente ng bansa at nang maupo si Gota ay inappoint niya ang kanyang kapatid bilang prime minister. Noong nangangampanya pa lamang si Gota taong 2019, isa sa mga pangako nito sa mga mamamayan ay paliliitin niya ang tax ng bansa. Siguro ay maganda ang kanyang layunin, ngunit isa itong delikadong hakbang dahil malaking porsyento ng na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno ay nanggagaling sa buwis ng tao. Kaya kung babawasan ang buwis, saan nakukuha ng pondo ang bansa? Noong November 18, 2019 ay inihalal si Gota bilang presidente ng Sri Lanka. Sinunod naman ni Gota ang kanyang pangako. Lumiit nga ang kanilang buwis. Kaso nga lang, sa loob lamang ng 3 taon na kanyang pamumuno ay bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Dahil sa pagbabawas ng buwis, bumaba ang credit rating ng Sri Lanka. Napredict kasi ng mga international rating agencies na di kalaunan ay mauubusan ng pera at pondo ang Sri Lanka. Kaya ang resulta, nagsialisan ang mga foreign investors at nawalan sila ng overseas market. At hindi pa nagtatapos dyan ang pagkakamali ni Gota dahil pagpasok naman ng April 2021, ipinagbawal niya ang lahat ng imported chemical fertilizers sa mga sakahan ng Sri Lanka. Ang kanyang dahilan, mas maganda raw ito sa kalusugan ng nakararami. Pero di kalaunan ay napagtanto ng mga kritiko na ang totoong dahilan nito ay hindi talaga para sa kalusugan, kundi dahil may shortage na ng dolyar ang Sri Lanka.
At dahil dito, tinitipid na ng gobyerno ang kanilang foreign reserves. Kaya ang naging resulta, bumaba ng halos 50% ang produksyon ng bigas at nagkaroon ng shortage sa buong bansa. Sa halip na makatipid dahil sa pagbaba ng mga imported chemical fertilizers ay mas lalo pang lumaki ang gastos ng gobyerno dahil napilitan silang mag-import ng bigas sa ibang bansa dulot ng malawakang shortage sa buong Sri Lanka. Hindi maikakaila na nakaapekto rin ang pandemya sa pagbagsak ng ekonomiya ng Sri Lanka. 13% kasi ng GDP ng bansa ay nakaasa sa turismo. Kaya naman nang magsarado ang borders ng Sri Lanka dahil sa pandemya ay malaking bahagi rin ng kanilang revenue ang nawala. Noong 2019, bago ang pandemya, nasa $7.5 billion ang kita ng bansa sa turismo. Pero dahil sa pandemya ay bumaba ito sa $2.8 billion noong 2021. Naapektuhan rin ito ang mga remittances na pumapasok sa bansa dahil kaunti na lang sa mga Sri Lankans na nasa ibang bansa ang nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya sa Sri Lanka. Nito lamang March ay ibinaba ni Gota ang halaga ng Sri Lankan rupee para sana makapanghikayat ng remittances, ngunit nagdulot lamang ito ng pagbaba ng purchasing power. Meaning, bumaba ang halaga ng kanilang pera at kaunti na lang ang nabibili nitong produkto or serbisyo. Bago tayo magpatuloy sa tatlong nabanggit, alin sa palagay mo ang pinakadahilan ng krisis sa Sri Lanka? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. Ngayon ay nakakaranas ng mataas na inflation rate ang Sri Lanka. Ang inflation ang siyang nagtutulak para tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang tinapay na dating 60 rupees, ngayon ay 125 rupees na. Higit sa doble ang itinaas ng presyo nito. Ang presyo naman ng bigas noong June 2019 ay nasa 80 to 90 rupees lamang. Ngayon ay pumalo na sa 200 to 240 rupees. Times 3 ang itinaas nito. Ang pagtaas ng presyo ay nagdulot ng pressure sa mga tao na lalong magtrabaho para kumita ng pera at makabili ng pangangailangan nila. Pero paano naman sila kikita ng pera? Pumipila sila ng halos 4 na oras o higit pa para lamang makabili ng pagkain at ibang kailangan. Sa haba ng mga pila at tagal ng pag-aantay ay mayroon ng ilang naitala na namatay habang nakapila para lang makakuha ng kanilang mga pangangailangan. Nirarasyon at limitado lang din kasi ang ibinibigay sa mga tao na pagkain, gasolina, gamot at iba pa dahil nagkukulang na sila sa supply. Madalas ring nagkaka-blackout sa bansa at maraming mga operasyon sa ospital ang sinususpende dahil sa kawalan ng gamot. Dahil dito, kabi-kabila ang malawakang pagpuprotesta ng mga tao laban sa gobyerno. Tinatayang ang kabuuang utang ng Sri Lanka ay nasa $51 billion. As of March 2022, tinatayang nasa halos $1.94 billion na lamang ang pera ng bansang Sri Lanka. Kung tutusin ay mas mayaman pa si Mani Villar kumpara sa buong bansa ng Sri Lanka. Dahil as of May 2022, si Villar ay may net worth na $8.4 billion ayon sa Forbes magazine. Halos lahat na ata ng pwedeng maging problema ng ekonomiya ng isang bansa ay nangyayari ngayon sa Sri Lanka. Nakakalungkot na makita ang ganitong sitwasyon ng isang bansa. Kaya naman hangad natin na sila ay muling makabangon sa kanilang kinasasadlakan ngayon. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!